Ang pangunahing problema na gustong masolusyonan ng OPM ay ang mindset ng mga kapwa nating OFW na nag-abroad. Kasi pag nasa abroad na, yung feeling millionaire na nakala mo ay hindi na kailangang mag-impok at ipaghanda yung kanilang kinabukasan. More than learning the financial literacy, the ways and the hows of managing your financial income is to actually prosper it. Paano mo to mapapalaganap? Alam nating mga OFW that being an OFW is not permanent. So we know that at some point, aalis tayo dito. Ano yung mga sources na meron na tayo? So hindi lang dapat kung anong kinikita mo ngayon. Dapat palaganapin mo to, matuto kang mag-create ng passive income. And that's where you apply your learning of becoming an OPM. We started to have this financial literacy advocacy. Doon pa kami sa Dubai. In 2007, I was able to invite Brother Bo Sanchez to conduct a financial literacy seminar. Kasama niya si Dr. Larry Gamboa. Kasi ang problema ng mga Pilipino, kukonti ang mga financially literate noon. So that started our advocacy na sabi ko, yan kako ang kailangan ng Pilipino. That they know what are the fundamentals of money management and where to invest their money dito sa Pilipinas habang sila ay nasa abroad. And then comes time na sabi ko, sandali muna, marami na tayong naturuan dito sa Dubai. Bakit hindi naman sa ibang Middle East countries? May mga kasama ako noon sa Couples for Christ na nagpunta sa Qatar. I'll see whether I could talk to the OWA people para makapag-conduct ng financial literacy seminar para sa grupo ng mga Pilipinos doon. We asked the community leaders through the OWA to send 2 of their leaders doon sa seminar na gagawin namin. Nagpatawag ang Polo ng isang train-the-trainer program sa mga individual na nais na matuto ng financial literacy. And eventually, ang objective is para doon sa mga leaders na sila yung mag-train doon sa kanilang community. Wala naman nangyari. Kung gusto nyo mag-train, tawagin nyo kami, tutulungan namin kayo. Admittedly, yung mga founders natin ay nagkakaroon din ng kanilang sariling problema sa pananalapi. Hindi naging successful yung objective namin na train the trainers para mag-train sila doon sa community. On that note, they decided to form an organization na ang tanging layunin nila ay magpaunlad ng financial na katayuan ng mga Pilipino. So what we decided, what we're going to do is now to create an organization para tayo na ang magturo doon sa community ng mga Pilipinos na sa Qatar. And that's how OPM came about. Actually, OPM started as a group of like-minded people. Kwentuhan lang about their own investment, about their own financial life, about their own financial journey. During that time, kami-kaming magkakasama sa mga plots sa isang bahay. Kwentuhan kami about what Brother Paul has told us. Napag-isipan namin na, okay, pwede kaya nating i-share ito sa labas? Pwede kaya nating magkaroon tayo ng program about seminars or talks to teach or magkaroon ng proper training, proper seminars. Kagandahang nangyari sa amin during that time is we talk with our experience. Yung kasama namin, mayroon siyang mutual fund. Yung kasama namin, mayroon siyang rental properties. Yung kasama namin, mayroon siyang farm. Ako, nag-i-invest ako sa mutual fund. Mayroon din akong stocks.
mayroon akong insurance. So kwentuhan kami about experience. Then here comes Brother Paul, talagang mayroong solid foundation about financial concepts. Dumami ang miyembro over the years dahil sa aming patuloy na pagpapalaganap taon-taon and sharing ng ating mga karanasan tungkol sa financial education. Siguro, when we talk about our experience. They can relate about their experience. Kasi I myself, nawala ng trabaho, naka-recover, maraming utang, nabayaran. Then, nakarelate sila sa kwento namin kung paano namin ginawa. So, pwede rin nilang i-apply sa personal na application nila. Ang naging core noon, sila Julius, sila Ellen, sila Marisol. So hindi lang ako ang nag-found. So we were all together, a small group of people who has interest to really make sure that the other OFWs learn the fundamentals of money management and where to invest in the Philippines. Ang OPM ay isang movement ng like-minded individuals na gustong mag-improve ang kanilang financial standing sa buhay. Ito ay isang samahan na kung saan naglalayong palaganapin ang kaalaman at kung paano mapapangasiwaan ang iyong pinagkakitaan. Ang OFM ay binuo basically dahil sa mga experiences ng mga dati ng OFW na umuwi sa Pinas. Na kung saan after spending how many years abroad, ay pagbalik sa Pinas, hindi nakaipon o hindi nakapundar ng negosyo. Kaya ito ay isang pagkakataon upang matulungan yung mga kapwa nating OFW. Ito rin ay isang organization kung saan nag-i-empower siya ng mga kapwa OFW na to do the same on their financial journey, to take charge of their finances by savings, investing, at ganun din magsimula ng kanilang entrepreneurship. Tinuturo po natin ang kaalamang pang-finansyal, lalong-lalo na sa mga low-income earners na ating mga kababayan. Dito po natin sila tinuturuan ng tamang pagsisave, tamang paghawak ng pera at saka kung saan natin i-invest ang pera nila para lumago ang kanilang pera. Ang mga program ng OPM is ang regular na financial literacy drive na ginagawa sa iba't ibang lugar dito sa Doha. Kalinsabay nito ay pagbibigay din ng mga financial literacy drive sa mga Filipino organization na narito sa Doha. Back in 2016, during my time as the OFM president, tinatuyod po namin ng mga aktibidad na tulad ng webinars, face-to-face seminars tungkol sa financial literacy, and this is in collaboration with Philippine Embassy, various school organizations. Nag-reach out din kami sa mga paaralan upang sa gayon hindi lamang mga overseas Filipino parents or Filipinos here, but as well their youth. The good thing about OFM, marami tayong activities. In fact, in the past years, nagkakandak na tayo ng mga financial literacy sessions and coffee talk sessions. These are small sessions na kung saan nag-gather ang mga kapwa nating OFW na interested pag-usapan ang tungkol sa personal finance and anything related sa investments and business. Kaya ito ay magandang platform or opportunity. And at the same time, meron tayong tinatawag na training which is in partnership ng Ateneo School of Government. We call it ALSE of Life or ALSE, which means Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship. Ang Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship Program is a 6-month executive program ng Ateneo de Manila University School of Government para sa mga overseas Filipinos. Nang dumating ang Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship Program, natugunan nito ang pangangailangan ukol sa entrepreneurship part ng OFM. Ang programa ng Ateneo LSC
ay matagal nang nagaganap sa ibang lugar sa mundo. Ang Doha ay nagsimula lang noong 2017. Para sila makapagsimula sa isang syudad, kailangan nilang merong institusyon na kaagapay nila sa pagpapatakbo ng programang ito. Doon pumasok ang OPM. As of now, we have 6 batches graduated from the Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship Program. Una, yung batch 51. Pangalawa, yung batch 68. Batch 84. Batch 97. 106. At ngayon yung 116. So, ang layunin ng programang ito is matulungan ang mga Pilipino to reintegrate sa Pilipinas. Turuan sila to be financially literate. Turuan sila na magkaroon ng business plan para pag uwi nila sa Pilipinas, mayroon silang mga programa na pwedeng gawin. Gayun din, yung mga alumni natin here in Qatar, may mga sarili-sarili na rin silang negosyo. Maliban sa maayos mo ang iyong finances sa OPM, it's a good avenue rin para ma-develop yung leadership ability mo. Admittedly, lahat ng Pilipino sinasabi na mahihain sila, ayaw nila makipag-usap sa tao, pero sa pamamagitan ng OPM, nabibigyan ka ng pagkakataon na makapagsalita sa harap, makilala yung iba't ibang individual, at sa ganung paraan, nadidevelop yung leadership ability mo. Ang OPM ay nagiging venue upang ma-practice nila ang mga natutunan sa Servant Leadership Module. Ang pinagkaiba ng OPM is that we don't look on the profession or kung ano yung position mo sa kumpanya or ano yung kung magkano yung kinikita mo or kung saang field of industry ka. Ito is more than you found actually a home when you're in OPM because since we don't look at the outer lining of how you become an OFW, we look at more on the situation of how we can help you and how we can prosper as a family of OPM. In spreading the financial literacy, of course, creating also camaraderie and other fields of activities na hindi lang palagi naman sa financial literacy lang. And with that, that's how actually the organization is running and how it is being formed. I know that OPM has already done a lot in the past at masasabi ko kudos and congratulations sa ating mga past officers and current officers at sa mga susunod pang officers ng ating movement. Sa hinaharap, mas maganda na maliban sa mga ginagawa nating financial literacy drive sa mga Filipino professional organization, mas maganda rin na mabigyan natin ng pansin yung mga kababayan na natin na masasabi natin nasa laylayan ng lipunan at matulungan din sila na makapag-impok, makapag-invest at in the near future makapagsimula rin ng kanilang negosyo. Para sa mga susunod na opisyales at darating pang mga miyembro ng OPM, sana ay manatili kayong aktibo sa mga activities ninyo, sa mga kaganapang programa. Patuloy ninyong palaganapin at paigtingin ang alab ng inyong puso bilang mga servant leaders. Kaya ako po, ini-encourage ko ang ating mga kababayang OFWs dito sa Doha na bigyan nila ng pagkakataon ang OPM. Mag-attend sila kahit isang seminar para matutunan nila kung ano ba ang mga layunin, ano yung mga sinusulong ng OPM. Iniimbitahan namin kayo na mag-join sa aming organization. This is not only for yourself, but also for the majority of mga Pilipino na gustong magkaroon ng pag-unlad sa kanilang buhay. Lalong-lalo na nandito tayo sa ibang bansa na naghahanda para sa ating pagbabalik sa ating inang bayan. Para sa mga naglalayong maging miyembro ng OPM, bisitahin lamang po ang aming Facebook page na Overseas Filipino Investors and Entrepreneurs Movement. Maraming salamat po.